Magandang umaga din po sa lahat. Sana po ay naririnig niyo ang aking audio. And, nakita po ba ang aking screen? Yan, sige. Meron po akong katanungan para sa lahat at mag-thumbs up na lang po tayo kung oo ang sagot sa tanong na ito. Sino ang nakabasa na ng kwentong pambata sa kahit anong wika na nagtatampok ng tauhang LGBTQIA+? Merong tatlong naka-thumbs up. So, meron tayong 3 out of 30 participants. Dalawa, so kakaunti lang. So, sa tatlong ito, sino yung next slide. Sino ang nakabasa na ng kwentong pambata na pinagbibidahan ng isang batang LGBTQIA+. Na yung bida mismo ay bata. So, yung tatlo rin ay naka-encounter na ng ganitong klaseng kwento. Ang pag-uusapan natin ngayong araw sa aking bahagi ng palihan ay pinamagatang mga batang akla sa panitikang pambata. Ngayon, bago po ako magpatuloy sa lektura, um, ibabahagi ko lang kung paano ako nakarating sa ganitong pamagat ng lektura. Ang unang pamagat talaga nito ay Ang Batang Bakla sa Panitikang Pambata. Ngayon, nung mga nakaraang araw, kumausap ko ng kaibigan na bahagi ng LGBTQIA community at tinatanong ko, ano nga ba ang Filipino para sa salitang queer? At nabanggit niya na sa kanila nga daw sa kinaiya, ang ginagamit nilang salita ay akla na sa aking palagay angkop para makuha ang esensya ng pagiging queer na wala naman talagang rules, hindi siya binary, hindi siya black and white, kundi isang karanasan na tinatanggap ang pananaw, ang ideya, ang karanasan ng lahat na hindi tipikal sa pangkaraniwan nating alam na hindi rin pumapasok sa mga binary o stereotypes ng kasarian. At bago natin tignan ang iba't ibang kwento na nagfe-feature ng mga batang queer, gusto kong puntahan natin o pagtuunan ng pansin ang definisyon ng panatikang pambata. Pero bago natin tingnan ang kahulugan nito sa kabuuan, paghiwalayan natin ang dalawang salita. Ano nga ba ang panitikan? Ngayon, marami naman tayong mga scholar na nagsasabi na nagbibigay ng definisyon ng salitang ito. At isa sa mga pinaka nakakasaklaw sa lahat ng definisyon ay ang sinabi ni Kent na nagsasabing ito ay isang masining na pagsasalaysay ng ideya, damdamin at karanasan. At kung iisa-isahin pa natin ang mga susing salita, ang mga susing termino sa depinisyong ito, sisimulan natin ito sa salitang ideya. Ngayon, ang panitikan ay naglalaman ng iba't ibang ideya, kaya nga nabanggit ni katuwang na Professor Charles Ladia kanina na ang kwento ay isang rhetorical na material na kahit ito ay intentional o hindi intentional, may mga ideya na natatanggap ang mga tao na kinapapalooban ng mga values, kinapapalooban ng mga ideya na maaari niyang tanggapin o hindi tanggapin. At bukod sa ideya, ito rin ay naglalaman ng damdamin. Ito ba ay galit, ito ba ay tuwa, lungkot, saya, pagkadismaya? At ang ideya at damdamin nito ay nag-uugat sa iba't ibang karanasan ng mga tao. At ang ginagawa ng panitikan ay ginagawa itong masining nang sa gayon ang karanasan ay hindi lamang katulad ng pagkukwento natin sa ating mga kaibigan, kundi nagkakaroon ito ng isang istruktura, nagkakaroon ng forma kung saan kapag ito ay ibinahagi natin sa iba't ibang klaseng sa tao mula sa iba't ibang edad, iba't ibang background, ay mas mauunawaan nila ang nilalaman, ang mga tema na ating gustong sabihin. Pero ngayon, ang tanong is, ang basining ba na pagsasalaysay ng ideya, damdamin at karanasan ay naaangkop sa isang bata, sa isang batang mambabasa kung gusto mong ipahiwatig ang value ng equality, ng inclusivity.
Ang pagkaka-free mo ba ng ideya na ito ay isang, nakapaloob sa isang kwento na mauunawaan na ng isang bata. Sinasabi ng UNICEF na ang isang bata ay kahit sinong individual na may edad 18 o pababa, lahat yan ay itinuturing natin na bata. Sinasabi naman ni Rolando Tolentino na ang bata ay isang niche market na nagsisilbing paksa at consumer ng kwentong may middle class branding. At kung i-unpack natin ang definisyon na binibigay sa atin ni Professor Tolentino, titignan natin na ang mga kwentong pambata madalas kung aalalahanin natin ang mga panatikang pambata na nabasa na natin, madalas mayroong bidang bata dahil gusto nilang makita yung sarili nila. Ngunit kailangan din nating tignan na meron itong middle class branding. Ang madalas kasi na ang bumibili ng panatikang bata ay nasa middle class din. Kaya ang setting nito ay nasa isang middle class household, nasa isang paaralan, o nasa isang lugar o espasyo kung saan ang pinaka makaka-relate sa kwento ay isang bata mula sa gitnang uri. Ngayon, ano nga ba ang layunin at hangarin ng panitikang pambata? Mayroong mga tiyak na layunin ang bawat panitikan. At dahil ito nga ay tinuturing natin isang rhetorical na material, kailangan tanungin natin, sino ba ang rhetorical audience nito? Sino ang gusto nating kausapin? Bakit natin sila gustong kausapin? At ano nga ba ang magbubunga kapag sila ay kinausap o kinwentuhan pag pinabasa ng isang material na nagtatangkang baguhin ang kanilang isip, damdamin at karanasan dahil sa isip, damdamin at karanasan ng isang fiksyonal na karakter na marahil ay nakaangkla ang kwento sa tunay na buhay ng isang tao. Ang sinasabi ni C.S. Lewis na kapag daw nagsusulat tayo ng isang kwentong pambata, kailangan magkwento tayo sa isang partikular na bata. Hindi maaari na pasayahin natin ang lahat ng bata. Imposible na makapagsulat tayo ng kwento na mamahalin pantay-pantay ng isang nasa preschool, nasa grades 1 to 3, nasa 4 to 6 dahil iba-iba sila ng level ng ang intellectual capacity, iba-iba sila ng background. Kaya kung susulat daw tayo ng kwento, kung bubuo tayo ng konsepto, ng isang panitikang pambata, ng isang kwento na para sa bata, kailangan meron tayong iniisip na isang partikular bata at gagawa natin siya ng isang sketch. Sino ito? Saan siya nakatira? Ano ang iniisip niya? Ano ang nararamdaman niya? At bakit siya ang kinakausap natin? At sumusulat din daw tayo ng panitikang pambata dahil naniniwala tayo na ito ang pinakamainam na anyo para sa nais nating sabihin. Ngayon, marami namang mga rhetorical na material na ginagamit para sa adbokasya ng pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA rights and advocacy. Ngunit kailangan nating tanungin, kailan tayo magsusulat ng kwento tungkol sa LGBTQIA+ at kailan magiging mainam na materyal ang kwento o tulang pambata para dito? Bakit hindi na lang siya gawing kanta? Bakit hindi siya gawing pelikula? Bakit hindi siya gawing, palabas sa telebisyon? Bakit kailangang kwento? Bakit kailangan tula? Bakit kailangang binabasa siya at iginuguhit sa isang picture book? Kaya sinasabi ni Leslie Oberstein na nais daw makita o mabasa ng bata ang kanyang sarili sa mga kwento na, kanyang, hinahawakan o kanyang dinadanas. Bakit? Kasi makabubuti sa isang batang mambabasa kung makikita at makikilala niya ang sarili sa kanyang binabasa. Dahil ang ang bata nga ay sinasabi nila minsan na parang espongha na ina-absorb lang niya kung ano ang kanyang mga nakikita, kung ano ang kanyang mga na-o-observe sa kanyang kapaligiran. At kapag nakita niya yung sarili niya sa kinukuwento niya, doon niya malalaman na, ah, meron palang nakakaranas na iba ng nararanasan ko.
nararamdaman din pala ng iba yung nararamdaman ko. Nung lumabas yung pelikulang, ano ulit yung pangalan nung latest movie yung sa Disney Pixar, yung merong isang babae na kulot anong pangalan niya? Si Mirabel nga ba yun? So, may mga bata na nagsabi na, "Hala, kamukha ko siya. Parang ako yung nakikita ko." At natutuwa sila kasi para sa kanila representasyon na ang tawag dun kahit gaano limitado, kahit, nilulugar ang isang bata sa isang mundo ng pantasya, nakikita niya yung sarili niya na kahit ito yung itsura niya, nakikita niya yung sarili niya dun at natutuwa siya kasi nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ngayon, maaari ring tanungin, paano ako magsusulat para sa isang bata na iba-iba naman ang karanasan salamat Joseph, Encanto yung pamagat nung lumabas yung Encanto ang daming mga bata, children of color na sinasabi nila at binibidyuhan 'to sa nakikita ko sa TikTok, sa tweets na in relation kay Charles Ladia nga sinasabi niya kanina na #representation matters. Nung lumabas yung Encanto, ang daming nagsabi nun at ang dami na ring katulad din ng Moana, nung lumabas yun, yung mga batang babae na kulot parang puwede pala akong maging bida, ang babae pala na kulot at hindi puti ay maaari palang maging bida ng sarili niyang story at natutuwa yung bata dito kasi nalalaman niya na mayroong mga karanasan ng ibang bata labas sa kanyang mundo na kapareho sa mga naiisip at nararanasan niya. Ngunit gusto ko ring sabihin na hindi sa lahat ng pagkakataon na ang batang magbabasa ang dapat maging bida. At ito nga yung naging, rason kung bakit ang tatlong kwento na susuriin natin ngayong araw ay mayroong mga bata na bagamat hindi sila ang batang queer, sila ang naglalahad ng kwento ng batang queer. So sila rin ay tauhan sa kwento, ngunit sila ang nagtataguyod sa kwento. Sila yung nagsasabi o gumagabay sa atin para maunawaan yung karanasan ng isang batang queer. Kasi ito rin ay paraan para makadevelop ng empathy. Na hindi man ako yung bida, isa akong karakter na isang mahalagang bahagi ng parte ng buhay ng bida. Ngayon, um, dadaanan ko lang yung, mga iba't ibang, kuwento na sagot sa tanong, "Nasaan ang LGBTQIA+ sa panitikang pambata sa Pilipinas?" So, ang mangyayari bale ngayong araw ay isa akong spoiler sa isa napakaraming kuwento. Bagamat hindi ko naman, isa-spoil ang kabuuan ng kuwento, ngunit dadaanan ko lahat kung ano na nga ba yung mga, nasusulat. Nagsimula tayo sa ang pinakauna na kuwento na tumatalakay sa paksang LGBTQIA+ ay ang Ikaklit sa Aming Hardin at, katulad ng Dalawa ang Daddy ni Belly, sa aking palagay nilagay ko ang taon, hindi ko lang maiurong yung ayan, 2012 na isulat ang Ikaklit sa Aming Hardin at, oo, hindi ko na inilagay at meron ding Dalawa ang Daddy ni Belly. Pareho silang tumatalakay sa karanasan ng isang bata na mayroong magulang na sila ay bahagi ng isang pamilyang hindi tipikal. Ito ay kontemporaryong, Filipino household. So, sa ikaklit ng aming hardin, binubully yung bata dahil meron siyang dalawang nanay. Sa Dalawa ang Daddy ni Belly, napatawag din sa office ang tatay ni Belly dahil siya ay, napaaway dahil tinutokso siya. At sa tingin ko ang magandang aspeto sa Dalawa ang Daddy ni Belly ay dahil nga na-develop ito nung 2018 na, tinatanong niya sa daddy niya, "Bakla rin po ba ako?" Sabi kasi ng mga kapatid ko ay sorry, sabi po ng mga kaklase ko kapag daw ang lalaki mahal ang isa pang lalaki, bakla daw sila. Kaya po ba ako tinatawag nilang bakla rin? So, nagkakaroon ng attempt sa definition, ngunit ang sagot ay malaman at sinasabi nung tatay sa kanya na maraming iba-ibang klaseng pagmamahal. At doon nga niya sinabi na ang pagmamahal ko para sa
isa mo pang tatay ay katulad ng naging pagmamahal ko sa iyong ina nung nabubuhay pa siya. At ang nararamdaman mo namang pagmamahal sa akin ay pagmamahal ng isang anak para sa isang ama. So ganun pinapaliwanag ang kwento, ang pagiging bakla sa isang bata. Ang iba pang mga sumunod na nasaan na yung aking slides? Ayan. Kwento ay yung ang nanay ni Erwin at ang tatay ni Clara, kung saan dito naman pinapakita na katulad ito ng kaya sila yung pinagsama-sama ko ay pare-pareho sila na related sa trabaho naman. Ang kasarian nilalagyan kasi natin madalas sa Pilipinas ng kasarian ang ating, mga trabaho. May mga gawain daw na panglalaki, pambabae, may mga gano'n daw na propesyon at makikita kasi natin, kung bakit ang mga instructional materials ay rhetorical din. Kung bakit sa rhetorical, aspect of instructional communication, makikita natin na ito rin ay nagpapalabas ng mga values na maaaring magdulot ng mga ideolohiya o paniniwala na hindi na naaangkop, mga pasay na. Dahil alala ko nung bata ako, may mga tanong, ilagay kung pambabae o panglalaki ang trabaho. Teacher, nurse, doktor, at meron kasing answer kayong teacher na sinasabing, panglalaki yan, pambabae yan. Merong tamang sagot at naniniwala tayo na, baka nga mayroong mga propensyon panglalaki at pambabae. So itong tatlong kwento naman na ito ang tumutugon doon at, sila ay, iba yung trabaho nung ang nanay ni Erwin, tatay ni Clara, si Uncle Sam, gusto naman niya, ipinapaliwanag niya sa kaibigan niya na yung tito niya gusto tawagin na Uncle Samantha, tapos nag-aayos ng buhok niya. At ang gusto kong maging katulad ni tatay, maikling kwento lang to na sinasabi bakit kasi kasagsagan, kasikatan ng drag. So gusto daw niya maging katulad ng tatay niya na umuuwi, iba-iba yung itsura. Pero aside doon, nakikita natin na gusto kong maging katulad ni tatay na tumutulong sa kapwa, na si tatay na isang mabuting ama, pero queer yung tatay niya, isang drag queen yung tatay niya. At doon nga natin nakikita na ang kasarian ay pinapaloob natin sa isang propesyon. Meron ding attempt na ipakita kung magkaroon ng definisyon kung ano ang pagiging, intersexual. Noong 2024 lang, inilabas ang kwentong Ang Aking Espesyal na Regalo or My Special Gift. At ito ay, kung di ako nagkakamali, isang commission book at it was published, na may support ng Intersex Human Rights Fund of Estrella Lesbian Foundation for Justice na sa aking palagay, ito ay hindi isang, naratibo in a sense na katulad siya ng kwento na mayroong mga conflict resolution. Mas didactic ito, mas nagtuturo na nag-drawing yung isang bata, ito yung pamilya ko, may nanay at tatay at ako ay isang intersex. So alam niya yung definition ng intersex pero hindi niya maipaliwanag sa mga kaklase niya kung ano ang intersex. Kaya yung teacher ang sumingit at nagbigay siya ng definition kung ano ang intersex. Ang, sa tingin ko, mayroong mga kalakasan at kahinaan ito. Halimbawa na lamang, malaking bahagi ng kwento ang sinasabi na tayo ay nilikha ng creator na pantay-pantay. So meron siyang mga religious, undertones na kung merong naniniwala, hindi naniniwala, ay maaaring hindi matanggap ang kwento dahil hindi yung danas ng bata ang ha-highlight kundi ang definisyon na nakaangkla sa kung ano ang pinaniniwalaan ng relihiyon. Ayun, tutungo na ako hindi pa pala. Meron ding mga kwentong inklusibo mula sa Mulat-Sulat. So, mayroong 5 kwento na nabuo mula sa programa o palihan ng Mulat-Sulat noong 2019 hanggang 2019 at, ito ay nagkaroon sila ng book launch kasama ang mga bata sa Cruz na Ligas. So, kinuwento sa kanila ito at, ito ay winworkshop at hindi ko tinuturing na LGBTQIA, na kwento ang mga ito, pero mas masasabi kong inklusibo sila in a sense na, paano ba, may mga values ng equality na hindi naman nangangailangan ng isang queer character. Halimbawa, meron tayong Bukas na si Kahon na,
nag-a-allude talaga siya sa konsepto ng coming out of the closet. So, ang bida dito ay isang Orokan na hindi niya sigurado kung ano ba talaga siya, nako-confuse siya sa role niya. Meron din tayong, yung one of the boys, laruan ng bida, si Chow Chow, siya ang bida, yung What's My Power Gear, fantasy siya at isa sa mga tatalakayin natin ngayong araw, dumating na si Manang Elisa. Ngayon, dahil 20 minutes na ang nakalipas, dadako na ako sa theoretical na pundasyon ng ating pag-uusapan ngayon. Una, gusto kong kilala si Judith Butler. So sa mga ngayon pa lang makikilala si Judith Butler, ang pinaka sikat na ginawa niya, popular na konseptong binuo niya ay ang gender performativity. Sinasabi ni Judith Butler na ang sex ay isang biyolohikal na realidad, samantalang ang gender ay isang kultural na interpretasyon na kung paano manamit ang lalaki, paano magdamit ang lalaki. Kung familiar tayo sa walang rape sa bondok, dun natin makikita na sino nga ba nagsabi na dapat ang mga babae na ay nakasuot dapat lagi ng ganitong klaseng pantaas, na ang mga lalaki ay dapat ganitong kumilos o magsalita para maituring na tunay silang quote unquote tunay na lalaki. So ang gender daw ay tinatanghal natin. So ito ay gampanin ng katawan na magtanghal ng paulit-ulit. Ito yung konsepto ng gender fluidity na alam ko yung ibang mas konserbatibo ay hindi pa nauunawaan kung paano nagiging fluid ang gender, na kung ano ang tinatanghal mo sa araw-araw, yun ang nagiging identidad mo. So kung araw-araw gigising ako na kunwari mahaba ang aking buhok, gusto kong magbestida, sa pananaw sa kultura ng Pilipinas, iyon ay feminine. At dahil yun yung kultura ng pagkababae na itinatanghal ko, matuturing natin na ang gender ay nuanced pero hindi ganap na personal o pribadong usapin dahil tayo ay naiimpluwensyahan ng kultura na ating ginagalawan. Nabanggit ni Sir Charles kanina ang narrative paradigm ni Walter Fisher. At sa narrative paradigm ni Walter Fisher, gusto ko lang highlight na banggit ni Sir Charles na tao ay homo narans. Kasi nung time ni Aristotle, ang pinaniniwalaan talaga natin is magiging epektibo ang retorika, ang persuasion, kung meron tayong mga magaganda, mga lohikal na argumento. Ngunit sa traditional sense ng rhetoric, yun ang pinaniniwalaan ng tao. Ngayon naman, sa contemporary sense ng rhetoric, sinasabi nila na hindi na persuasion, kundi identification ang mahalaga. Isang termino, konsepto na ino-offer sa atin ni Kenneth Burke na as long as nakaka-identify ako sa'yo, nakikita ko ang sarili ko sa'yo, may posibilidad na maging persuasive ka sa akin. Kahit hindi mo pa ako kinukumbinse gamit ang mga lohikal na mga argumento. Makita ko lang ang sarili ko sa isang tao, may posibilidad, malaki ang posibilidad na makumbinsi niya ako na ang paniniwala niya, ang gawin niya, ang values niya ay naka-align sa akin. Mayroong dalawang bahagi ang narrative paradigm, ang narrative coherence at ang narrative fidelity. Ngayon, hindi natin gagamitin lahat ng elementong ito. Ang gusto ko lang gamitin sa pagtalakay ng mga kwentong ibabahagi ko ay ang characteriological coherence. Pag sinabi natin characteriological coherence, tinitignan natin yung pagka-characterize ba, yung character sketch ba ng tauhan ay aligned sa ibinigay sa kanyang character sketch? Inaasahan ba natin sa ganitong tauhan ang ganitong klaseng dialogo, monologo, mga kilos at gawi sa kwento? Sa narrative fidelity, may dalawang tanong na gusto kong sagutin. Yung question of fact, sinasagot nito, ano nga ba ang mga explicit o implicit values na kinakapalooban ng kwento dahil ito ang mga naging narrative choices mo, meron yung mga values na explicit o implicit at meron din itong narrative consequence. Dahil ganito ang pagkaka-render mo ng kwento ay meron itong implikasyon para sa mga mambabasa. So meron tayong tatlong susuriin na kwento, ang bonggang-bonggang batang Becky ni Randy Garditos at Toco Peña Florida ang nagkumuhit.
Dumating na si Manang Elisa, kwento ni Godfrey Dancel, guhit ni Gabby Ramirez. At I Like Wearing Rainbows na kwento ni Aga Llanera at artwork ni Louie Manaing. So, bakit itong tatlo ang napili kong ibahagi sa inyo? Una, mayroong batang queer bilang pangunahing tauhan. Isang batang queer ang nagsisilbing protagonist sa kwento. Pangalawa, realistic na kwentong pambata. So, mas madali nating makukumpara ang realidad nila sa realidad na ginagalawan natin sa Pilipinas. At pangatlo, isinasalaysay ito sa punto de vista ng isang bata. So yung mga ibang kwento na nabanggit ko kanina, iba sa kanila ay naka limited third person point of view. So sinusundan natin ang punto de vista ng bata pero hindi sila ang tagapagsalaysay. Maliban dito sa gusto kong maging katulad ni tatay. Ngunit sa gusto kong maging katulad ni tatay, hindi kasi siya yung bida na hindi siya yung protagonist. Okay. So, paano tinatanghal ng batang bida ang pagiging queer sa kwentong ang bonggang-bonggang batang Becky? Una, pink daw ang kanyang paboritong kulay. Ito ay sinasalaysay ni Kuya Miko, ang kuya ng bida na si Adele. Pangalawa, ang pagiging mag-aasahan sa gawaing bahay. So, ang pinagawa sa kanya, nakikita rin natin sa mga ilustrasyon sa likod, ang pinapagawa sa kanila ay siya yung naglalaba, siya yung naghuhugas ng pinggan, siya yung naghahardin, mga gawaing bahay na naiwan nung nanay nila nung pumanaw ito. So, merong implikasyon na, okay, merong mga pambabaeng gawain, panlalaking gawain. Kasi yung tatalon ako sa pang-apat, dahil takot siya sa daga, sa ipis at gagamba, ang nagiging tungkulin ng kanyang kuya na chore ay, yung kuya niya yung huhuli ng daga. Siya yung papatay ng ipis para hindi matakot si Adele. Kasi nga, pangatlo, nagiging emotional siya sa kanyang mga pinapanood. At ang apat, takot nga siya sa mga um, daga, insekto, na iba-iba. At lima, nakikipagkaibigan siya sa kapwa queer na kabataan na may gawa-gawang mga pangalan at salita. So, nagtataka si Miko, ano nga ba yung sinasabi ng kapatid yung kaibigan niya? May mga salitang keri-keri koru, shrababu. Hindi siya sigurado kung bakit kasi hindi niya naiintindihan yon. At ito yung mga pangalan nila. So, bakit si Arnel ang tawagan nila? Pag magkakasama sila sa laro, ang tawag kay Arnel ay Avon, ang tawag kay Timothy ay Twinkle, ang tawag kay Menardo ay Meiji, ang tawag kay Adele na bida ay Arian Wen. Ngayon, ano ang implikasyon ng mga elemento ng kwento? Una, sa tingin ko, sa aking palagay, mayroong binary na pagtingin sa kulay at kilos. Na laging sinasabi ni Adele, mas mahilig pa nga sa pink yung kapatid kong si Adele kesa sa kapatid naming babae na ayaw naman sa mga bulaklakin, ayaw sa kulay pink. So merong implikasyon na ang pink ay pambabae. Pangalawa, mayroong kawalan ng tiyak na label kay Adele. So takot siya sa tito niyang si Tito Braulio at mayroon itong anak na kambal dahil si Tito Braulio ay militar. So sobrang tigasin niya. At ayaw niya kay Tito Braulio kasi napipilitan siyang bawasan ang pagiging effeminate. Hindi siya tinatawag na bakla, na bading, na queer sa kwento. Ang description lang sa kanya, si Adele daw ay malambot at sinasabi ni Tito Braulio parang hindi lalaki. So, merong kawalan ng tiyak na label dahil bakit kailangan ba talaga nating lagyan ng label ang kasarian ng bata kung ang kasarian naman ay fluid, mababago pa over time. So, ina-avoid yon ng kwento at sa tingin ko ito ay intentional. Pangatlo, ang kuya ni Adele bilang batang nagsasalaysay ng kwento at ang kanyang pagtawad. Sa kwento kasi, eto na nga po ang mga spoiler. Sa kwento kasi, dahil sobrang bully nga nung, at nasanay, napalaki kasi yung kambal na medyo unruly. Tinitirador nila yung aso nung kapitbahay at yung aso tinatahulan sila, hinahabol sila hanggang umakyat sila sa puno at takot na takot sila umiiyak hanggang si Adele tinawag yung aso para mapacify, para hindi na magalit yung aso. At ang ending, Adele saves the day. Kung sino yung tinutokso nilang malambot na parang hindi lalaki, siya pa yung nakapag-save dito sa pinsan niya na kambal na
ng aasar na nambubuli at nag-sorry yung kapatid ni Adele, si Kuya Miko. Sabi ni Kuya Miko kay Adele sa dulo ng kwento, "Sorry Adele, hindi kita napagtatanggol. Hindi ko napapaliwanag, kung at kung sa palagay mo hindi kita nasusuportahan bilang kapatid mo." At sa tingin ko napakahalagang bahagi nun na mula sa isang kuya na hindi lang niya maintindihan, bakit ba ganun yung kapatid ko, pink ang kulay na gusto niya, ang gusto niya mag-gardening, tapos yung mga kaibigan niya may iba kakaiba silang tawagan at lengguwa, hindi ko siya maintindihan hanggang tumigil lang siya at sinabi niyang, "Sorry Adele, dapat pala mas naunawaan ko." At nanggagaling ito sa punto de vista ng isang bata rin na mahalaga dahil sinasabayan ni Miko yung bata na marahil ngayon pa lang makaka-encounter ng isang queer na bata. Kaya yung kwento imbes ang nagsasalaysay, imbes na naka-first person yung makabuluhang implikasyon na ang kinukuwento ito ng isang batang mas nakatatanda na realize na, dapat pala mas naging ag assertive ako sa pagkukuwento sa pagtatanggol sa kapatid ko. At ang kahalagahan ng tahanan sa isip at gawin ng kabataan, kasi ang naging tugon ni Adele dito, "Okey lang kasama ko naman kayo ni tatay, kasama ko kayo ni Ate Pinky, kasama kasama kita." At nakikita natin na nararamdaman ng bata yung safety sa kanyang pamilya. Ngayon, sa kwento naman na dumating na si Manang Elisa, paano tinatal ng batang bida ang pagiging queer? Yung larawan na nakikita niyo ngayon, siya si Manang Elisa yung nasa right at yung nasa left naman siya si Ellie. So siya rin si Manang Elisa. Tumatakbo ang kwento na ikinukuwento ito ni Toby, si Toby na 3 taon mas bata kay Manang Elisa at sabi niya tama nga ba? Ay, 3 taon na, sorry, 3 taon mas bata siya pero hindi sinabi gaano kabata, 3 taon na silang hindi nagkikita. So, ano na kaya yung nangyari kay Manang Elisa? So, umaasa siya na pagdating ni Manang Elisa, ito pa rin yung kaibigan, yung kababata na kilala niya. Ngayon, paano tinatanghal ang pagiging queer? Una, ang pagpapaikli na buhok. Dati tuwid at hanggang baywang ang buhok, ngayon ay parang naka-bob cut siya. Pangalawa, sinusuot na lang ngayon nung bida ay t-shirt, pantalon, jersey at basketball short. At imbis na blusa at dating paboritong pulang palda nito. Pangatlo, gumagamit siya ng pabangong kapareho na pasalubong niya kay Toby, isang batang lalaki. "Toby, may pasalubong ako sa'yo. Amuyin mo." Tapos pinaamoy niya yung balikat niya. Ibig sabihin, binibigay niya yung pabango na panglalaki na ayun din yung gamit niya. Imbes na yung dati ang naging pabango na ginagamit daw niya nung mas bata sila ay yung mga halimuyak ng bulaklak. At pang-apat, pagpapalit ng nais na pangalan, sinasabi niya na imbes na Manang Elisa, ay Ellie na lang ang itawag sa kanya. Ano ang implikasyon ng mga elemento ng kwento? Una, mayroon ding binary sa itsura at kilos, yung kahabaan ng buhok, yung pananamit, mayroong panglalaki at pangbabae at sinisilid nito, kinakahon nito ang kasarian sa itsura at kilos ng indibidwal. Pangalawa, mayroong kawalan ng tiyak na label rin kay Ellie. Hindi siya nile-labelan as tomboy, hindi ginagamit ang salitang queer. Sinabi lang ni Toby na, bakit ganun si Manang Elisa para siyang lalaki. Tas yung damit daw niya, tulad nung kay Mang Jun, yung kapitbahay nila. Pangatlo, mayroong paninindigan si Ellie na tawagin siya sa pangalang nais. Sinasabi niya kay Toby na, sige na Toby, Ellie na lang itawag mo sa akin, wag na Manang Elisa. Nung una nagdadahilan pa siya, masyadong mahaba yung Manang Elisa. Ellie na lang kasi yun nga, tsaka mas bagay naman sa akin yun, 'di ba? Sa itsura ko ngayon. Meron siyang assertiveness, meron siyang agency na sabihin ito sa bata at ang kababatang si Ellie, ang kababata ni Ellie na si Toby bilang nagsasalaysay ng kwento. Bakit mahalaga na siya ang nagsasalaysay ng kwento? Kasi ngayon, kung kanina si Kuya Miko, nakikita niya yung karanasan ni Adele bilang mas nakatatandang kapatid, ngunit bata pa rin. Ngayon nakikita natin, mas may confusion si Toby. Bakit iba yung itsura nung kababata ko? Pero kung ang batang kukwento ay sinusundan ang lente, ang punto de vista ni Toby, nare-realize niya na isang proseso pala ang pagtanggap. At ang pagtanggap ay hindi matagal.
Nung dumating si Manang Elisa, na inaasahan niya si Manang Elisa, mukhang kamukha na niya si Toby at kinabukasan na-realize niya, sige Toby na rin ang itatawag ko, ang mahalaga may kalaro na ako ngayon ng basketball na minsan ganun kasimple lang naman sa isang bata, tinawag niya ng Ellie si Manang Elisa at maglalaro na sila ng basketball at sapat na iyon. Ang huling kwento na ibabahagi ko dahil 10:37 na, paano itinatanghalang batang bida ang pagiging queer sa I Like Wearing Rainbows? Una, paulit-ulit na pagsusuot ng mga blusa, palda at bestida ng kanyang lola. At pangalawa, ang pagkaramdam ng saya ng katuwaan tuwing pinapanood at pinapalakpakan siya ng lola habang inirarampa ang damit. So nangangailangan ng audience ang pagpe-perform niya na natutuwa siya sa pagsusuot ng bestida. At ano naman ang implikasyon ng elemento ng kwento? Una, mayroon pa ring binary na pagtingin sa pananamit. Pangalawa, mayroon ding kawalan ng tiyak na label sa batang queer. Hindi siya nile-label as bakla ng tatay niya, sinasabi lang hindi nagbebestida ang mga lalaki. At pangatlo, ang bata bilang tagapagsalaysay ng kwento at ang sa aking nakawalan ng ng walang kahit sinong tauhan sa Wearing Rainbows, wala rin silang muka. At kung titignan natin ito sa pananaw ng visual rhetoric, ito ay kwento ng kahit sinong kwento ng kahit sinong Pilipino na very apparent rin yung metaphor ng coming out of the closet dito. Ginawa actually itong pagtatanghal, final production ng mga ah, hello po, na para bang tina-timeran ako ng sarili kong internet at nawala ako. At pasensya na po nawala ang aking internet connection. Ayan, sa para magpatuloy. So ano nga bang implikasyon ng mga elemento ng kwento? So mayroon pa rin tayong binary na pagtingin sa pananamit, kawalan ng tiyak na label sa batang queer at ang bata bilang tagapagsalaysay ng kwento at ang intentional na kawalan ng muka at pangalan ng lahat ng tauhan. Nabanggit ko kanina na ginawa itong final production ng aking mga estudyante sa Speech 122 Performance of Children's Literature at ang naging atake nila dito ay tinanghal nila ng isang flashback ang nangyari na si Batang Bida ay actually isang drag queen na at kinukwento niya sa isang batang interesado sa kanyang pagtatanghal kung ano ang kanyang kwento. At kung naaalala ko ng tama, ang gumagawa na ng costume niya sa pagiging drag queen ay tumutulong yung tatay niya sa paggawa ng drag costume niya. So, ayun yung naging adaptation nila nung kwentong ito. Okay? Para magtapos, gusto kong kasi mapapansin natin lahat 'to ay realistic story kasi napakasensitibo nga naman na ang bigat na nung tema, lalagyan pa ba natin siya ng fantasy elements. Ngayon, gusto kong balikan o para magtapos, pag-usapan natin saglit lamang yung sinabi ni C.S. Lewis sa Of Other Worlds kung saan sinasabi niya meron kasing kritisismo ng fantasy versus realistic stories. Sinasabi niya na yung mga fantasy stories for escapism yan eh, na nilalayo nila yung bata sa realidad. Pero sinasabi niya na dapat daw nating pag-isipan kung sa tingin ba natin yung mga bata gusto talaga nila ng mga dragon, gusto talaga nila ng ma-expose sila sa kapahamakan sa tunay na buhay. Gusto ba natin ng mga fantasy elements sa totoong mundo? Sa totoo lang, hindi naman. Sabi niya, um, mayroon ding danger ang pagbabasa ng realistic story. At ito yung sinasabi niya yon. Its fulfillment on the level of imagination is in very truth compensatory. We run to it from the disappointments and humiliations of the real world, and it sends us back to the real world undivinely discontented. Ibig sabihin, kung susumahin natin, gusto kong itanong, paano kung ang bata sa kwento ay makaranas ng pagtanggap habang ang batang nagbabasa ng kwento ay patuloy na pinagkakaitan nito ng mundo? Kaya sa isusulat na kwento mamaya para sa pangkatang gawain, gusto kong itanong, paano tayo maglalahad ng katotohanan habang nagdadala ng pag-asa?
Maraming salamat at ito ang ating pangkatang gawain mamaya na maaari na nating simulang pag-isipan. So bubuo tayo ng konsepto na tampok ang isang pangunahing tauhang queer at gagawing gabay ang mga sumusunod na katanungan sa ang lugar o mga lugar na gaganap ang kwento, madalas sa kwentong pambata, sa bahay, sa paaralan o sa mga community na madalas pinupuntahan ng bata. Kung sa tingin yung importante na fantasy world, kaunting world building lang. Tauhan, paano itinatanghal, yung patulad ng ginawa natin kanina, paano itinatanghal ang pangunahing tauhan ng pagiging queer. Ngayon na nalaman na natin na, okay, yung pagdadamit, yung itsura, uulitin ba natin siya? Maglalagay ba tayo ng bagong elemento para makapag-address tayo ng gap? And then, ano ang kanyang edad, katangian, physical at psychological na katangian? At sino-sino ang iba pang tauhan na may makabuluhang ugnayan sa pangunahing tauhan? Sino ang magiging tagapagsalaysay ng kwento? Kapatid ba niya, tatay ba niya, teacher ba niya, kaklase, best friend, o siya mismo ang tagapagsalaysay? At ano ang mungkahing buod? So ano yung synopsis? Kung lalabas itong totoong storybook, ano ang 2 hanggang 3 pangungusap na maghihikayat sa bata, magulang at guro na basahin ang inyong kwento? At again, ang paghuhugutan natin ng inspirasyon ay ang katanungang paano tayo maglalahad ng katotohanan habang nagdadala ng pag-asa. Muli maraming salamat sa pakikinig.